Naramdaman mo na ba ang biglaang panlalamig? Isang espasyo sa pagitan ninyo na dati wala, ngayon ay kasing lawak na ng isang karagatan. Ang mga yakap na dati mahigpit, ngayon ay tila obligasyon na lang. Ang mga halik na dati puno ng alab, ngayon ay malamig na parang yelo. Ang mga matang dati nakikita ka, tunay na nakikita ka, ngayon ay tumitingin sa malayo, tumatagos sa'yo, na para bang may hinahanap na wala sa'yo. Nagsisimula kang magtanong, ako ba ang may problema? May nagawa ba akong mali? Sinusubukan mong ayusin, ibalik ang dati. Nagbibigay ka ng mga bulaklak, pero nalalanta ang mga ito bago pa man niya hawakan. Kumakanta ka ng mga awit, pero ang tunog ay hindi na umaabot sa kanyang pandinig. Bawat pagsisikap mo ay parang pagbuhos ng tubig sa isang basong puno na ng butas. Walang naiiwan, walang nagbabago, at sa gitna ng iyong pagkalito, ng iyong sakit, isang katotohanan ang dahan-dahang lumilitaw. Isang madilim at malamig na katotohanan. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa pag-ibig na nawala. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas primal, mas sinauna, mas walang awa. Ito ang madilim na matematika ng kalikasan. Ito ay tinatawag na hypergamy. Ang hypergamy ay ang likas na tendensya ng isang babae na maghanap ng kapareha na may mas mataas na estado kaysa sa kanya. Mas mataas sa lipunan, sa pinansyal, sa kapangyarihan. Hindi ito isang conscious na desisyon. Hindi siya gumigising isang umaga at nagsasabing, hindi na siya sapat. Ito ay isang subconscious na programa, isang biological imperative. Isipin mo na sa likod ng kanyang mga mata, may isang hindi nakikitang ledger, isang kalkulator na walang tigil sa pag-compute. Sa isang column, nakalista ang iyong mga katangian, iyong ambisyon, iyong kita, iyong social status, iyong itsura, iyong kumpiyansa. Sa kabilang column, nakalista ang mga katangian ng lahat ng ibang lalaki sa kanyang paligid. Ang kanyang boss, ang kanyang kaibigan na biglang yumaman, ang estrangherong nakita niya sa isang mamahaling sasakyan. Ang pagmamahal na nararamdaman niya ay direktang konektado sa resulta ng kalkulasyong ito. Habang ang iyong value ay mas mataas kaysa sa mga opsyon niya, ang pagmamahal ay mainit, masagana, totoo. Ngunit ang matematika ay walang awa. Ang mga numero ay nagbabago. At dito nagsisimula ang countdown. Ito si Marco, isang mabuting lalaki, masipag, tapat, at mahal na mahal si Eliza. Noong una, siya ang mundo ni Eliza. Si Marco ay isang graphic designer. May sapat na kita, may maliit na apartment, may mga pangarap sila para sa kanya. Sapat na yon. Ngunit lumipas ang mga taon. Ang trabaho ni Marco ay naging stable, pero hindi umangat. Ang kanyang ambisyon ay napalitan ng kontento. Ang apoy ay naging baga na lang. Samantala, si Eliza ay napromote sa trabaho. Ang kanyang mundo ay lumawak. Nakakilala siya ng mga bagong tao. Mga taong may mas malalaking pangarap, mas malalaking bahay, mas maniningning na kinabukasan. Ang hindi nakikitang calculator ay nagsimulang mag-recompute. Ang numero ni Marco, na dati mataas, ay nagsimulang bumaba.
Ang mga numero ng ibang opsyon ay nagsimulang tumaas. Nagsimula ang mga maliliit na bagay. Pagod lang ako, Marco. Huwag ngayon, masakit ang ulo ko. Ang mga pag-iwas, ang mga dahilan, ang kanyang telepono na dati nakakalat lang, ngayon ay laging nakataob o nasa loob ng bag. Ang kanyang mga ngiti ay naging mas madalas para sa screen kaysa para sa kanya. Ang pag-ibig ni Eliza ay hindi nawala. Nag-expire lang ito. Ang kontrata na nakabase sa subconscious na matematika ay natapos na. Si Marco ay naging isang safe option habang siya ay naghahanap ng upgrade. Isang pansamantalang kanlungan, isang sanga na hahawakan habang hindi pa niya abot ang mas mataas na sanga. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Hindi kanya iiwan hanggat hindi siya sigurado sa kapalit. Ang tawag dito ay branch swinging. Ang takot na mapag-isa ay mas malakas kaysa sa loyalty niya sa iyo. Ito ay purong self-preservation, walang personalan, matematika lang. At kapag dumating ang araw na iyon, ang paghihiwalay ay magiging mabilis at malamig. Hindi na ako masaya. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. It's not you, it's me. Mga gasgas na linya, mga scripted na salita. Ito ang mga legal na paalam ng hypergamy na idinisenyo para pagaanin ang kanyang sisi at ilipat ang bigat sa iyo. Iniwan kang wasak. Nagtatanong kung saan ka nagkulang. Inaanalisa ang bawat salita, bawat kilos. Pero ang sagot ay wala sa nakaraan. Ito ay nasa malamig na equation. Ito ang katotohanan. Ang kanyang pagmamahal ay hindi unconditional. Ito ay transactional. At ang expiration date ay ang sandaling may makita siyang mas magandang deal. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng babae ay masama. Ito ay nangangahulugan na ang sistema ay dinisenyo sa ganitong paraan. Ang kaligtasan at pag-unlad ang prioridad ng biology, hindi ang iyong nararamdaman. Kaya, paano mo ito lalabanan? Hindi mo ito lalabanan. Tatanggapin mo ito. Unawain mo na ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kanyang pagtingin. Ang iyong halaga ay isang bagay na ikaw mismo ang gumagawa. Araw-araw, ang solusyon ay hindi ang pagiging sapat para sa kanya. Ang solusyon ay ang pagiging sapat para sa sarili mo. Ang patuloy na pag-angat, pag-unlad, at pagpapalakas. Hindi mo ito ginagawa para mapanatili siya. Ginagawa mo ito dahil ito ang misyon ng isang lalaki. Ang magtayo, ang lumikha, ang maging hari ng sarili niyang kaharian. Kapag naintindihan mo ang madilim na matematika, hindi ka na matatakot dito. Gagamitin mo ito bilang gatong. Itigil mo ang paghabol sa paru-paro. Sa halip, buuin mo ang isang hardin at hayaan mong ang mga paru-paro ang lumapit sa iyo. Ang pag-ibig niya ay maaaring may expiration date. Ngunit ang paggalang mo sa iyong sarili, ang iyong misyon, ang iyong kaharian, iyan ay panghabambuhay.